na ay Spirit testifies. Spirit testifies. Ano sabi? But when the Comforter is come, whom I shall send unto you from the Father, even the Spirit of truth, which proceedeth from the Father, He shall testify of me. He shall testify of me. So, ang Banal na Espiritu po ay He. He. Ano ho? Ibig sabihin, dapat matanda natin na ang Holy Spirit ay hindi bagay. Siya'y persona. He. He shall testify of me. Siya'y magpapatotoo sa another person. That is the Lord Jesus Christ. Pag sinabi pong testify or testifying, mga kapatid, ang ibig sabihin lang po nito ay ganito. To tell others about Jesus. To tell others about Jesus. Therefore, mga kapatid, the very person na origin na magpapatotoo kay Kristo, magsasalita kay Kristo, ay ang Holy Spirit. Amen? Kaya hindi mo kayang i-mix si Kristo. Hindi mo kayang magpatunay kay Kristo kung wala ka pang Espiritu ni Kristo. Dahil ang origin, ang first hand na magsasalita talaga kay Kristo is not us, but the Spirit. Is that clear? So when we say testifying, testify means to tell others about Jesus. Then yung verse 27, saka, ye shall also bear witness. Makikita natin yan mamaya. So, una nating pansinin, walang paligoy-ligoy. Ang Spirit, ang Holy Spirit, mga kapatid, at for your information sa ating mga bago, ang Holy Spirit ay ikatlong persona ng kadyusan. Hindi tayo iniwalang tatlong Diyos. Bagaman sila'y nagtataglay ng katangiang pang-uko lang sa Diyos. Kung pag-uusapan natin silang isa-isa, talagang sila'y mga Diyos. Pero hindi natin sinasalunga na ang katotohanan ng Diyos ay isa. Pero pag hiwag-hiwagin mo sila, sila'y pare-parehong Diyos. Kaya sila yung bumubuo ng iisang Diyos. There are three distinct persons in one divine being. Amen? Hindi tatlo ang Diyos, pero pwedeng sakyan pansamantala for us to realize, to receive, to accept that the three persons of the Godhead ay Diyos. Pero sila'y iisang Diyos na binubuo ng tatlong persona. Yan po ang ating paniniwala. At yan po ang nasa Bible. Are you with me? Ngayon, isa sa trabaho ng Banal na Espiritu ay magpatotoo kay Kristo. Una na dapat nating pansinin, Spirit testifies, siya ay talagang reliable witness. Are you with me? Mga kapatid, ang kapanipaniwala na magsasalita ng totoo kay Kristo ay ang Holy Spirit. Mga kapatid, kung wala kang Holy Spirit, hindi ka kapanipaniwala. Totoo na ho. Kung may mga tunay na saksi, may mga bulaang saksi. Ang reliable, trustworthy, the person who can speak on behalf of Christ is no other than but the Holy Spirit, not us. Not even the people of the world. Why? Tatandaan po natin ang sabi ng verse 26. But when the Comforter is come, whom I will send unto you from the Father,
even the Spirit of truth. Ang Holy Spirit ay hindi espiritu ng kasinungalingan. Are you with me? Ang makapagsasabi ng totoo ay yung totoo. Are you with me? He is the Spirit of truth. At sabi, ang isa sa pangalan ng Holy Spirit ay the Holy Spirit. Imagine, Spirit of truth, Holy Spirit, hindi magsisinungaling yan. Tama? At ito pang ating pansinin, mga kapatid, kung bakit Spirit testifies, that is telling, the Holy Spirit will tell about Jesus Christ, as siya lang yung reliable. Siya lang yung dependable. Siya lamang po yung talagang legit. Na pwedeng magpatuto kay Kristo. Aside na siya ay banal, aside na siya ay totoo, kaya siya lang. Bakit? Tayo mga kapatid, hindi banal. Lahat ng tayo makasalanan, paano mong patutunayan? Ni hindi ka naman naging kaisa ng banal. Tama? At lahat ng tao ay sinungaling. Holy Spirit lang ang katotohanan. Yung Godhead lang ang totoo. Anong patutunayan na isang sinungaling? Di ka sinungalingan? Anong kayang gawin ng makasalanan? Di kasalanan. Kaya ang legit, ang reliable na mag-witness, magpatuto, magsalita kay Kristo, Holy Spirit, aside from the fact na siya ay Spirit of Truth at siya ay Holy Spirit, tingnan po natin, ang 16 verse 13 ng John. 16 verse 13. Howbeit, when He, the Spirit of Truth, is come, He will guide you into all truth. Ang mag-guide sa lahat ng katotohanan, hindi si Eloy. Hindi yung Pope, hindi si Mary, hindi ang relihiyon. Ang Holy, the Spirit. Kaya siya lang yung reliable, mga kapatid. Lahat na magsasalita kay Jesus na walang Holy Spirit, sinungaling yan. Walang nakakakilala kay Kristo kundi ang Holy Spirit. Mahirap sumaksi yung di mo naman alam ang nangyari. Mahirap yun. Kitang-kita ko Paano mo nakita? Wala ka naman doon. Howbeit, when He, the Spirit of truth, is come, He will guide you into all truth. For He shall not speak of Himself, but whatsoever He shall hear, that shall He speak, and He will show you things to come. Kaya tayo may book of Revelation. Alam na natin ang hinaharap dahil sinabi na ng Holy Spirit. At yun ay pawang mga katotohanan. Pero ang ating ibigyan din, for He shall not speak of Himself, but whatsoever He shall hear. Alam mo, siya ang makapagsasalita tungkol kay Kristo sa bawat napakinggan niya. Alam mo kapatid, hindi naman napakinggan lahat ng apostoles yung sinabi ni Kristo. Hindi naman napakinggan ng lahat ng propeta yung sinabi ng Diyos. Si Kristo existido na din kahit ng Old Testament. Pero sino nagribila? Sino ang kumase para masulat yung mga narinig nila na hindi maririnig kung walang Holy Spirit? Kaya ang makapagpapatotoo kung sino ang totoo at ang katotohanan kay Kristo, hindi tayo. Kung tayo ngang ligtas, hindi tayo. Resulta na lang yon ng pagiging nasa Holy Spirit. Pero hindi tayo ang lehitimong saksi ni Kristo. Bakit? Anong napakinggan natin kay Kristo? Marami pa nga sa atin hindi nagbabasa ng Bible. Lalong, anong sasabihin mo? Marami pa nga sa inyo hindi na-attend. Anong sasabihin mo? Pero ang Holy Spirit, alam niya ang lahat kay Kristo. Kaya siya ang eksaktong magsasabi kung sino si Kristo. Bakit? Kilala niya si Kristo. Dinig niya ang lahat ng informasyon kay Kristo. May malalim pa dyan. Tingnan pa ho natin. 1 Corinthians chapter 2, verse 10 and 11. 1 Corinthians chapter 2, verse 10 and 11. Ngunit ang mga ito,
Ano yung mga ito? About the gospel. Ang discussion dyan ay yung crucifixion of Jesus Christ. Na siya ipinako na ito'y lingid at kamangmangan sa mga taong hindi ligtas. Pero tinaunawaan natin, hindi dahil ng ating galing. Ngunit ang mga ito ay ipinahayag sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Bakit siya yung reliable witness? Sapagkat nasisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay. Ayaw po, pag ikinag-testify, magsasalita ka lang ng puwawang katotohanan at katotohanan lamang. Paano masasabing lahat ng katotohanan? Hindi mo naman alam ang lahat ng katotohanan. Lalo kay Jesus. Are you with me? Ang alam lang natin ay yung isasaing sa umaga. Sa tanghalian. Ano yung ating ilalagay sa bulsa? Ano yung ating sasabihin mga yabang, mga pagmamalaki? Yan ang alam natin. Pero anong alam mo kay Kristo? Tayo isasagap kay Kristo, pero hindi tayong lehitimong magpapatotoo kay Kristo. Kaya napakadelikado ng relihiyon na walang Holy Spirit. Anong mahihita mo diyan? Alam niyo mga kulto, nagamit din ng talata. Wala namang problema eh. Madali namang sumitas ng talata. Ang tanong, naiintindihan mo gayan? Tama ba? Si Satanas nga ay gumamit din ng talata. Ano ibig sabihin? Sa Diyos siya. Kaya huwag mo sasabihin sa akin, yapat marunong gumamit ng talata sa Diyos na. Si Satanas marunong din. Dahil pa nga niya tayo eh. Bakit? Ang hirap ng talatang alam niya. Tayo dyan 3:16 lang, nalilimutan pa. Lalo yung Malakay 3 verse 10, di natin masausaw-lo. Diga? Salo nyo ba ang Malakay chapter 3 verse 10? Ngunit ang mga ito'y pinahayag sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Bakit Holy Spirit ang magpapahayag? Sapagkat nasisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay. Oo, ang mga malalalim na mga bagay ng Diyos. Ang nakakakilala kay Kristo perfectly is not you, not even me, not tayong lahat. The Holy Spirit. Amen? Do you have the Holy Spirit? Meron ka ba ang Holy Spirit? Kaya, yung tunay na saksi, hindi mayabang. Bakit? Hindi mo naman personal na knowledge yan. Minsan, nakapagsalita lang kayo, mag-iingat tayo sa pagpalaki ng tainga. Ang kagaling. Hindi. Sinagap mo lang yan, hindi ikaw ang original niyan. Pamali-mali pa nga tayo, sagap na laang. Sagap na nga lang, pamali-mali pa. Tapos magyayabang. Magmamalaki. Para yung isang instrumentalist, tinuturuan ng pagtugtog. Ewan kung violin ba yun? O violent. Pag hindi violin, violent. Nung ako'y bago pa sa Vergara, hindi ko alam yung organ pala, natugtog yan ng kanya. Di ka? Sabi naman ng isang pasikat eh. Pero sa totoo na natugtog na pala ng kanya yun. E di yung silaw sa papuri, kunwari. Pero nung mabulitaw, natugtog pala yun ng kanya. E di palakpakan na, inagaw yung kapurihan ng organ. Di ka? Minsan tayo, gusto natin palakpakan, hindi naman pala tayo natugtog. Naintindihan nyo ba yan? Parang estudyante, tawag dyan, nag-concert. Pero sa likod ng tabing, nandun yung kanyang teacher. Yung mga hindi nakakaintindi ng violin, nakatugtog lang ng maganda-ganda, pero palakpakan, bakit? Hindi nga tayo marunong eh. Sa atin, tumugtog lang ng kaunti, wow! Pero sa tunay na guro, yung guro doon, bagayan-gayan, siya naman, hindi niya mapagbigyan yung galak na siya pinapalakpakan. Bakit? Nailing pa yung kanyang teacher. Nailing pa. Ibig sabihin, maganda lang ito doon sa hindi nakakaintindi. Pero sa teacher, nakatingin sa akin. Naintindihan niyo ba yan? Kaya preacher, huwag tayong magiging hambog. Ang tunay nakakaalam kay Kristo, hindi tayo.
Sambot na nga lang tayo, hindi pa perfect. Ang perfect. Kaya mga kapatid, biyaya lang ang makapag-preach. Huwag ikalalaki ng ilong dahil malaki na sagyayan. Huwag ikalalaki ng tenga. Hayaan mo ang palakpak ay sa Panginoon. Amen? Kaya minsan nakakatukso din yung puri. Pag ikaw ay sagyang uhaw sa pagpupuri. Ang pagpupuri sa Panginoon lamang. Bakit? Hindi tayong legit na nakakaalam ng lahat. Ay mga kapatid, ang tunay na karunungan ay karunungan kay Kristo. At cover nito ang lahat. Pero hindi lahat ng karunungan na nakukuha mo sa mundo. Alam mo, pag hindi si Kristo ang karunungan mo at pamundo lang, yayabang ka lang. Pero ang karunungan kay Kristo, bago mo ma-absorb ang karunungan ng mundo, mas magagamit mo ang karunungan na nakuha mo sa mundo dahil nakilala mo na ang source ng lahat ng karunungan ay si Kristo. Ngunit ang mga ito ipinahayag sa atin ng Diyos. Ipinahayag, hindi yan na-acquired, hindi yan na nakuha ng pagsaligsik. Ipinahayag yan, hindi yan nakuha, ipinahayag. Kaya for us to avoid boasting, if we have something to boast in this life, only to the Lord Jesus Christ. That must be our attitude. Or else, titigil ng karunungan ng Panginoong Sus. Ngunit ang mga ito, sino nagpapahayag? Ang Holy Spirit. Bakit? Kaya nga siya yung reliable na witness, mga kapatid, hindi tayo. Tayo nga, minsan gusto pa natin pagandahin ng salita. Bakit? Masakit pakinggan ng tao. Wala kang karapatan na para lang masambot ng taong maganda, gagawin mong maganda, pero iniwasan mo yung totoo. Hayaan mong makita nila ang totoo dahil yan ang maganda. Ang tunay na maganda, yung totoo. Hindi manipulasyon. Hindi gimmick. Hindi exaggerasyon. Kung sinabi ng Bible, kayo sa inyong amang diablo, just tell the verse. Ang Holy Spirit nang bahala dyan. Amen? Kung sinabi ng Diyos, kayong makasalanan, tayong mga kasalanan, sabihin natin yan. Huwag natin sabihin, tayo medyo masama. Ang Diyos ito ang tuwa sa atin. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Hindi ka naman nagsisisi, paano mangyayari yun? Maganda na yan, huwag mo nang pagandahin pa. Totoo na yan, huwag mo nang dagdagan pa. Bakit? Ito'y salita ng Holy Spirit, kinasiya ng Holy Spirit. Bakit? Siya lang yung lehitimong pwede magsabi niyan. Bakit? Siya lang ang perfect at eksaktong nakakaalam, nakakakilala kung sino si Jesus. Bakit? Tingnan pa natin. Andiyan pa ba kayo? Hebrew verse 9, chapter 9 verse 14. Chapter 9 verse 14. Gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamamagitan ng Espiritu ang Espiritu pala'y walang, ano ba yung Espiritu ng walang hanggan? Walang simula, walang katapusan. Bakit siya ang lehitimong makakapagpatotoo? Kasabayan siya ng Ama, ng Anak, sa walang hanggan. Anong alam natin? Andiyan na nga sa krus hindi mo pa kilala. Nagsasabi ka na nga ligtas hindi mo pa rin siya kilala. Bakit? Kung kilala mo siya, ba't di ka nag-witness? Intindihan niyo gaya? Ang iba yung M&M, paso totoo na may pinaglalabanan na. Tama ba? Huwag tayong mag-alam-alaman sa hindi pa ikinig ng ayos. Amen. Bakit siya lamang ang reliable? Siya yung banal, siya yung katotohanan, siya yung nakakaalam ng mga malalalim na bagay ng Diyos. Bakit? Siya'y walang hanggan. Hindi pa nagkakatawang tao ang anak, kilala na ng Holy Spirit. Amen? Nagkaroon ng conference ang Triune God from eternity past. Nag-usap na sila sa katubusan. Ang Ama ang may iwan, ang Anak ang tatrabaho. Ano sabi ng Holy Spirit? Ako ang bahala sa pagpapahayag.
Bakit? Siya lang ang makapagpapahayag. Bakit? Siya lang ang eksaktong nakakaalam kung sino ang anak. Kaya yung mga relihiyon ng kulputan ngayon, maling magpatotoo. Bakit? Una, wala silang Holy Spirit. Kaya mapalad ka kung may Holy Spirit ka. Amen? Matthew 11:27. Matthew 11:27. Ang lahat ng mga bagay ay ibinigay sa akin ng aking Ama. At sino may hindi nakakakilala sa anak, kundi ang Ama. At sino may hindi nakakakilala sa Ama, kundi ang anak, at yaong ibiging pagpahayagan ng Ama. So sabi, ipinahayag sa atin ng Diyos sa magitan ng Banal na Espiritu. Ang nakakakilala pala sa Ama, sa Anak at Espiritu, sila sa kanilang sarili lamang. Amen. Amen. Kaya ano sasabihin mo? Anong patutunayan mo kung wala ang Espiritu ng Diyos sa iyo? At kung may Espiritu ka naman ng Diyos, bakit hindi ka nagpapatotoo? Are you listening? Kaya wag nating aagawa ng papel ng Holy Spirit. Wag nating aagawa ng kaluwalhatian ng Holy Spirit. We cannot tell perfectly, completely about Jesus apart from the Holy Spirit. Amen? Gumaling na ang sigaw mo. Gumaling na ang hawi mo. Hanggat wala ang Espiritu ng Diyos, you're nothing. Amen. You're nothing. Let me challenge you, the fact about the Spirit's work of testifying. Give to Him the glory of witnessing. Amen? Minsan nga, dami-dami mo sinabi, wala naman nangyari. Bakit? Baka pinaganda mo lang ang sinabi mo. Kaya ako, mahilig ako sa kung ano yung talata. Ano? Mahilig ako sa talata. Bakit? Our authority is the verse. Not our mind, but the verse itself. Number 2, not only reliable witness, ito pa malungkot. Spirit testifies, reliable witness, the Holy Spirit. But the sad truth is this, resist by the people of the world. Or resisted by the people of the world. Kaya mga kapatid, akala mo ba ang gospel masarap pakinggan? Hindi. Mga kapatid, huwag yung pagandahin ang gospel, maganda na yan. Pero sa totoo na, Christ is the kind of the gift of God that nobody wants. Si Kristo yung regalo ng Diyos na ayaw ng tao. Kaya yung yakapin at mahalin mo si Kristo, purihin mo ang Panginoon. Amen? Alam niyo po, when the Holy Spirit speaks, hindi ito acceptable. Hindi ito parang ang ganda katitilihan ng tao. Ayaw nito ng mundo. Kaya magpasalamat tayo sa Church ng God is Able kung may 5 natutuwa sa sinasabi ng Holy Spirit. Kung may 10 natutuwa sa sinasabi ng Holy Spirit, lalo na kung may 100 natutuwa. Bakit? Ang pagpapatotoo ng Holy Spirit, hindi ang gusto ng mundo. No? Yung iba pinagaganda para bagang regalo, kaya daw ayaw, masama ang presentation. Wala nang gaganda sa presentation ni Kristo. Pero ang problema, the world cannot receive Him. The testimony of the Holy Spirit is not acceptable nor pleasurable to the world, to the people of the world. Kaya, wag na kayong magtaka, bakit ultimong tracks hindi ba sa tanggapin? Bakit sigaw ka na sigaw sa palengke? Gulay lang ang binibigay. Walang longganisa.
Di ka? Bakit ang lakas-lakas ng trumpa? Magtataka kapag doon sa mga taong walang Holy Spirit, yung nga nagsasabing may Holy Spirit, pawala-wala dito. Huwag kang magtaka! Hindi nakakapagtaka yan. Normal lang sa mundo ng tao ng mundong ito na ayaw sa sinasabi ng Holy Spirit. Bakit? Ba't sinasabi mong tao ka ng Diyos, ayaw mo rin? Baka assuming lang yan. Para si Tomas, na matingnan ng babae, may gusto ka, no? Bigay kitingin-tingin sa may gusto ka sa akin. Huwag mo sabihing ligtas ka kung wala kang gusto ka kay Jesus. Amen? Let's read again. John 15, verse 18 to 20. Are you still there? Kung kayo'y kinapuputan ng sanglibutan, dapat ang mundo galit sa Kristiyano. Hindi ang Kristiyano galit sa pastor. Are you with me? Amen? Kung tunay ka, magsisi ka. Dahil kung hindi, masaya ka pa yung masama loob sa pastor mo, nasa Holy Spirit nakatira sa iyo? Ang bunga ng Holy Spirit ay pag-ibig. Hindi galit. Sa kung ikaw na may matagal ng ligtas, mas interesado ka sana sa mensahe ng Diyos, hindi sa mga chismes. Ang bihira, pagkwento ng may buhay, nakalaki ang tainga eh. Pero pag salita ng Diyos, pikit ang mata, walang nalalaman. Huwag kang chismosa! Huwag kang chismoso! Kung anak ka talaga ni Kristo, pambira, attentive na attentive, ano nangyayari diyan? Pero pag nakikinig ng salita ng Diyos, inaupo-upo pa lang. Nakakalungkot. Ang daming alam sa buhay na may buhay, pero salita ng Diyos na pinapangaral, walang alam. Kaya mag-iingat kayo, mga kapatiran. Hindi lahat ng kahalubilo mo dyan, mapagkakatiwalaan. At markahan nyo yung mga taong hindi mapapagkatiwalaan. Bakit? Sisirain yan ang kabuuan. Ang galing manghalongkat ng kahapon ng may kahapon. Paano yung kahapon ng buhay mo kung halongkatin din? Ang nakakalungkat pa nito, may matagal na ditong hindi umaaten, ang daming alam na nangyayari sa atin. Sino kaya si Joe Tarok dito? Reporting nag-uula. Ako iniwala. Pag hindi ka lumago sa Panginoon, alipin ka ng paiging chismusa at chismuso. If I were you, listen attentively to the Word of God. At kung ako sa inyo, huwag kang basta maniwala sa sinasabi ng iyong kasama. Kahit pa totoo yan. Totoo nga, ibig sasabihin. Halimbawa, kung totoo na, ibig pa sasabihin. Di magkakalat siya ng kasiraan. Kung totoo, ay lalong huwag mong paniwalaan kung hindi. Sukdulang totoo, hindi, huwag kang maniwala. Bakit? Kung totoo, bakit niya sasabihin? Anong intensyon? Anong intensyon? At di may sakit lang ang bunganga. Maghihiso ka utoy. Maghihiso ka inahin. Are you with me? Ano kahit lahat ng chismosa, lulubog ang upuan? Sino kayo matitira? Are you with me? Ang ano pinakamagandang sabihin? Buhay ni Jesus. Are you with me? Amen? Kung kayo kinapuputan ng sanglibutan, ayun yung talastas na muna ang kinapuputan bago kayo. Verse 19. Kung kayo'y taga-sanglibutan, ay ibigin ang sanglibutan ng kanyang sarili. Mga kapatid, tayo nga na naligtas, nakakailang sa mundo, di lalo ang Holy Spirit.
Amen. Parang si Claire. Naalala niyo ba si Claire? Nung siya magpapatuto. Ramdam ko na sila ay piling na makasalanan dahil sa akin. Amen. Naalala niyo ba si Claire? Ay, Claire, kumusta na ikaw? Tumaas ka na ba? Oops. Nagpadala na siya ng giving niya kasi may trabaho na siya. Let me encourage you, kayong mga nasa abroad, diyan kayo gagamitin. Magbigay kayo ng tithes and offering. At ginagamit talaga yan sa gawain ng Panginoon. Ngayon, sabi niya, siya daw ay ramdam niya dahil nandurumi daw yung kanyang nasa paligid dahil niya. Dahil lang siya may Holy Spirit. Kung hindi maging in ang world sa atin, lalo kaya sa Holy Spirit. Spirit testifies, not only reliable witness, resist by the people of the world. Verse 19, kung kayo'y taga-sanglibutan, ay iibigin ng sanglibutan ng kanyang sarili. Kaya mga kapatid, mapalad ka kung ikinuusig. Hindi kapulaan na ikaw inuusig. Ibig sabihin, ikaw ay iba sa mundo. At huwag mong pilitin na mapakompromise dahil lang sa pakikisama ang ebanghelyo. Iba yung makisama kaysa makisama. Amen? May hangganan ng ating pakikisama. Ari naman, parang minsan lang sasayaw. Makisama ka naman. Ay naman, kaunting tagay laang, makisama ka naman. Minsan ka lang hindi atin naglingkod, tayo mag-outing, makisama ka naman. Maglalaro lang tayo ng Dota at saka ng Mobile Legends, hindi naman kita ng pastor, makisama ka naman. Ibang makisama kaysa makisama. Magandang inis sa iyong mundo dahil nakikiisa ka kay Kristo. Kaysa inis sa iyo si Kristo dahil nakikiisa ka sa mundo. Yan ang dapat layo. Huwag kang umasang may pagbabago ka sa tingin ng mundo kung kasama ka pa rin ng mundo. Tayo nga, dinatngan lang ng Holy Spirit, kinaiilangan na. At minsan hindi accepted sa social, sa community. Huwag mo pa pupunta dito si Pastor Eloy. Babanatan lang tayo niya sa kasalanan. Hindi, huwag. Diga? Pero alam nating makitungo. Kahit alam natin na sasabihin ay totoo. Minsan nga nakakapagtaka eh. Sila nga nakakapag ng katotohanan na amen pa unbeliever. Ang Kristyano nakikinig ng Bible. Alam mo pag kayo exposed dyan, minsan nakakapag-isip. Bakit itong unbeliever na iniisip mong hindi makakaintindi para siyang mulaga? Tapos yung Kristyano may Holy Spirit, parang may alam na. Wala pa naman. Bakit? Halata mo naman eh. Halata mo naman na may alam na. May prinsipyo ng umiiral sa kanyang buhay. Hindi siya tipong kalad-karing. Are you with me? Amen. Tingnan po natin. John 14, verse 16 and 17. John 14, 16 and 17. At ako'y dadalangin sa Ama at kayo bibigyan niya ng ibang mang-aaliw upang siyang sumainyo magpakailanman. Verse 17. Sa makatuwid bagay ang espiritu ng katotohanan. Tingnan nyo. Pakibasa. Kaya wag mong pagsumikapan, ikay acceptable. Kaya wag mong pagsumikapan, ikaw talagang husay na husay sa mundo. Dahil ang tunay na patuto kay Kristo at nagpapatuto, hindi naman tinatanggap yan. At yung makatanggap sa atin ay biyaya. But naturally, Spirit testifies about Jesus Christ na kung saan sa mundo ay resisting ang attitude. Amen? Kayo ba masaya na salita ng Diyos?
Kaya tayo pinipigilang maging chismuso at chismusa. Amen. Tama ba? Kayo ba ay masaya pa rin sa inyong pinapakinggan? Kaya tayo tinuturoan na tayo magbigay ng tithes and offering. Basta ako natutuwa. Ay, hindi ko naman gagawin. Ano niyo po, ang natutuwa, ibig sabihin, gustong gawin. Tama ba? Kayo ba ay natutuwa? Habang kayo naikinig na salita ng Diyos, na kayo nahamon, na sumimba. O natutuwa dito si Julian, siya po ay nagtatrabaho sa ibang planeta. Pero every time na siya po ay nandito, ay kasama natin. Saan nga yun ang trabaho mo ngayon? Lapit. Ineng, ang pastor mo ay lagi nagpipray sa iyo. Huwag sana ako makabalita, ikikinainin ng romblon. Na. Hindi nyo ba alam na andito yung magagandang mga babae? Asala wala makagusto kay Eric. Ang gusto kasi yung likas na haba ng buhok, hindi yung dinadaya. Ayaw nyo pa kay Eric? Lumaki na likod, saka bubuhat sa pastor. Nangitim na, saka susalwinig. Amen? Kayo ba'y masaya sa inyo pinapakinggan? Purihin ng Diyos. Bakit? The world cannot receive Him. Kaya minsan, ako'y hirap na pagpapaganda ng alliterated, di naman ito papakinggan ng mundo. Hirap na ako eh. Diga? At alam niyo ba, ako'y nagbubulay araw-araw ng gabi, hindi ako mapapalagay kapag wala akong devotion na may outline. Another pahirap naman sa sarili ko. Kami ay nagre-record pa ng video clip yung napapakinggan. May tagagawa tayo niya, Sister Joylene, sa Sister Beverly. Ginagamit natin ang media. Ang media, bakit malawak ang naaabot niyan? Nagbabibos pa tayo. Pero mga batid, sino ang audience ko doon? Mga Christian din. Bakit? The people of the world cannot receive Him. Pero we do not, hindi natin ginagawang hamak ang salita ng Diyos. Bakit? This is the seed of God. Malay mo. Kaya nga panalangin ko, makarating sa mga cellphone ni Presidente, ng Vice President, ng mga Senator, ng Congressman, ng mga lahat ng nungkulan, yung mga verses natin. Kaya damihan natin ng post. Amen? Damihan natin ng post. Hindi natin alam. Baka nga makarating sa kanila. Imagine 5 years na tayo niyan. Natutuwa ba kayo niyan? 5 years na tayo. 5 years na akong umartline na ng umartline. Ay kung lalagyan ng laman yon, makapal na aklat na yon. Ipagbibili ko sa membro. 2,500 ang isa. At inuobliga kong lahat ay mayroon. O, di biglang yaman ng pastor. Eh, sa dami na yun, 5 years. 5 years. Isang linggo, 7 puntos. O ilan ang linggo yung 5 years? Imagine that. Ay, yung pang linggo-linggo. Magdadalawang taon na ako sa Taisan. Umoutline na ng umoutline. Pero hindi pa rin nauubos eh. Ang naubos ay pa ako. Pero ang mensahe ng salita ng Diyos ay press palagi. Kumusta kayo? Kaya just share, just do the best that we can to share the Word of God. And after we share it, leave it to God. Amen? Bakit? Baka sa pagpapaganda mo na yung salita, lalong kulang ang diwa. Pero sabihin mo ang talata, yan ay sapat. Baka pasundin nila maunawaan. Bakit? Ikaw ba ang papaunawa niya? Ang mundo nga, hindi yan tatanggapin. Pero sabihin mo si Aga Mulak, sabihin mo si Richard Gomez, sabihin mo si Digong, sabihin mo si Bongbong, sabihin mo ang buhay ng iyong kapitbahay, at saka yung anak niya, kung iyo o kung talagang kanila. Talagang ano yan, para yung makinilya. Alam mo ang lahat ng details.
pati yung tuldok at saka close parenthesis. Pero pag kay Kristo, tutulugan ka lang yan. Kaya matakot ka mga Kristiyano, hindi ka rin interested. Baka nag-a-assume ka lang. Are you with me? Amen. Ang liwanag na hindi matatanggap ng sanglibutan. Bakit? Hindi na ito siya nakikita. At patunay pa na hindi matatanggap. Yung audience sige, Acts 7:51 to 55. Ni Stephen. Kayong matitigas ang ulo. Kaya mga Kristiyano, ang matitigas ang ulo, yung mga hindi tulilaang. Ha? Amen. Ano yung matigas ang ulo? Garapalan kung bumaliwala sa salita ng Diyos. Let me warn you, based on the scriptures inspired by the Holy Spirit. Kayong matitigas ang ulo at di tuli. Ang puso't tainga. Ay, pala yung tinutuli din. Ang alam ko dito tuli, hindi tuli. Are you with me? Ano ibig sabihin niyan? Mga taong hindi pa ipinapanganak na muli ng Holy Spirit. Ano ang kanilang asal? Kayo'y laging nagsisi sa langsang, resisting the Holy Spirit. Kaya to be receptive to what the Holy Spirit is testifying, especially to the Lord Jesus Christ, that's the miracle, the greatest miracle among miracles, work of the Holy Spirit. Tignan niyo hanggat ang tao pala'y matigas ang ulo, hanggat pala ang tao hindi tuloy ang puso tainga, laging nagsisi sa langsang. Hindi ito receptive. Hindi ito kaaya-aya. Mabigat ang dating ng Holy Spirit. Bakit? Ang Holy Spirit ay banal. Siya'y susumbat sa kasalanan. Hindi ko konsente sa kasalanan. Dalawat isa ang kagalakan. Kagalakan hindi kanya tanggapin. Bakit? Ibig sabihin, you're telling the truth. Kagalakan din yung matanggap. Ibig sabihin, gumawa ang Holy Spirit. Kayo ba'y receptive na? Amen? Kayo ba'y talagang inapanood ang pelikula Naghiganti si FPJ kay Eddie Garcia. Dahil ginahasa at pinatay ang kanyang asawa dahil sa yaman ng diamante na inagaw ng kanilang kasusyo ay ipinamana pala kay FPJ. Pinatay ang kanyang asawa. Sabi ni Eddie Garcia, ibalik mo na sa akin yan. Ibibigay ko sa iyo ang iyong kalahati. Sabi ni FPJ, iyon ang lahat. Inilagay ito sa dulo ng baril. Kapit lahat. Kapit lahat ang diamante sa mukha ni Eddie Garcia. Alam mo sabihin mga kapatid, ang ganda nga pag tayo naikinig, salo natin lahat. At tayo hindi yung may iniiwasan tayo. Amen? Kasarap ko ng ibaril ng kapit lahat isinaulingan lahat. Sambot lahat Kaya ba pag naikinig ng salita ng Diyos, sambot nyo lahat? Depende, pastor. Pero ang receptive, sambot ang lahat. Kahit pa sinasaway ka sa computer na mali, dapat sambot mo yan. Kapag ikinapapaibig sa unbeliever, dapat sambot mo yan. Huwag kang mamili. Pinili ka na nga, mamimili ka pa. Amen? Amen! Kayong matitigas ang ulo at di tuloy ang puso, hindi talaga receptive yan. The world cannot receive Him. Cannot. The word used in that verse, sa John 15, the word cannot. Yung idea, except a man be born again, he cannot see nor enter into the kingdom of heaven. Unless you've been born of God, you cannot receive joyfully, humbly.
The truth about Jesus, whom the Holy Spirit testifies. Are you with me? Natatanggap niyo ba? Natatanggap niyo ba? Kumusta pag-alis niyo? Ano si pastor, nag-sermon na naman. Ganun ba ang reaksyon pag ikinatanggap ng Word of God? Dapat pag uwi mo, kaganda ka na mensahe. Huwag na tayong aatin uli, ha? Hindi ganyan. Amen? Amen? Ayaw ba? Sa tagpong yan, pinatay nila si Stephen. Nadamay si Stephen. Kami minsan, sinasabi lang namin yung pinarating ng Holy Spirit, nadadamay kami. Amen? Maraming galit na tao sa mga pastor. Minsan, mga membro pa. Bakit? Sinabi yung pinasasabi ng Holy Spirit. Naintindihan niyo ba yan? Kumusta kayo habang kayo naikinig? Kayo ba'y natutuwa? O tuwang-tuwa? Amen? Kayo ba'y natutuwa? Amen? Para namang may pagmamalaki sa Diyos. Para namang may sinabi ang buhay. Kung makatutol sa Diyos. Kung natutol ko sa Diyos, gumawa ka ng iyo. Pero hanggat ginagamit mo rin lamang ang ginawa ng Diyos, sino ka para tumutol? Number 3. Alam mo, pag Bible talaga, nakakaulot. Ay, sa dami pang talatang are. Doon sa 1 Corinthians 1:18, alam natin, ang cross ay kamangmangan sa kanila na nangapapahamak. Kamangmangan. Hindi talaga katanggap-tanggap, mga kapatid. Hayaan natin ng Holy Spirit. Amen? Habang ginagalugar ko sa biyaya ng Diyos ang Holy Spirit, ako'y naluwag Hindi ako narito para magpaganda ng mensahe. Ako'y narito para sabihin ang tunay na mensahe. Tama ba? At ang tatanggap dito, sa Diyos talaga. Ang sa Diyos ay naikinig ng kanyang mga salita. Kung kaya nga't hindi mo dinirinig, hindi ka sa Diyos. 2 Corinthians chapter 4, verse 4, alam natin po yan, na binulag ng Diyos ng sanglibutang ito ang pag-iisip ng hindi sumasampalataya upang wag sumilay sa kanyang kaluwalhatian ng Ebanghelyo ng Kristo. Ang malupit pa nito, hindi lang ang tao ay binulag ng dyablo, pinipiringan pa. Wala, may bulag na pipiringan pa. Naintindihan niyo ba yun? Naintindihan niyo ba yun? Kaya pinakakita na ng bulag. Huwag niyo tingnan. Pilay ako, hindi bulag. Ano? Bulag. Di bulag. Di ako magkita. Tapos piniringan. Talagang double murder yan. Bulag na, piniringan pa. Ano niyo ba sa dyablo? Bulag ng tao, pinipiringan pa ng mga maling aral. Kaya, sisigaw si Ando, kayo pa'y makasalanan, ikaw din! Kinakailangan yung magsisi, ikaw muna! Talbog lang yan, liba na lang, may special na ginawa ang Holy Spirit. Bakit? Bulag na, naunahan pa sila ng mga maling aral. Yan pa ang problema sa mga baptist, bago makarating, lupasay na ang iba. Totoo na, pumunta kayo sa mga lugar na walang baptist, ang dami na ng born again. Ang dami ng Catholic, ang dami ng Seventh-day. Bakit? Ang pangkal ng baptist. Hindi tayo makauna sa lugar na walang ibang reliyon. Laging lahat madadatnan mo. Pagsala sa Catholic, sa Badista, born again, Iglesia ni Cristo, nasa ng baptist, hindi nang lilimot ng mga tira-tira. Alam niyo ba kung bakit tayo pango? Di kaya? Dahil dumating ang panahon na umulan ng ilong na matatangos ay maagang gumising ang Amerikano. Nakapamili.
Baga nakapamili ang mga Indian, yung mga matatawag, nakapamili. Ay ang Pilipino, tanghaling gumising. Eh di yung mga napagyapakan na. Wala. Napagyapakan ang tira. Nga kayating napuruan ng yapak. Di ka? Nakakalungkot eh. Kaya tayo huling-huli sa pangangaral. Pero nakakaya naman kung tayo nangunguna sa chismisan. Nangunguna sa chismisan, pero sa pangangaral, hindi. Shame on you. Shame on you. Nakakahiya ka. At saka kung kayo magbibida, yung kabida-bida. Huwag mong ipagmalaki na kinaan dyan kung mali ka naman. Minsan, kusang palo yan. Huwag mong ipagsabi yung hindi naman dapat ipagsabi. Yung dapat nakakahiya, dapat na sa isang baso lang yan, huwag lang liligwak. Takluban mo yan, huwag sumingaw. Hindi kung alin yung mabaho, siyang pinagsasasabi. Are you with me? Pati yung mga taong walang kalam-alam, malalaman. Alam mo ba, pag sinisira mong iba, sira ka rin. Bakit? Kasama ka eh. Kala mo kayo'y exempted sa pagsasabi mo ng kahinaan ng may kahinaan. Bakit? Kasama ka doon. Bakit? Kasama ka eh. Sakit ng kalingkingan. Sakit ng damuhan. Amen? Again, number 3. Spirit testifies, reliable witness ang Holy Spirit, then resist by the people of the world. Kaya mga kapatid, just share the very word of God. Meron nagre-repost ng ating talata. Pag siya naglagay ng comment, the verse speaks by itself. May nagre-repost ng ating mga talata. At sabi niya, the verse itself speaks. Ibig sabihin siya na nagbabasa, nagsasalita sa kanya. Are you with me? Then number 3. The Spirit testifies, verse 16 and 19. Verse 16 and 19. Received by His chosen. Alam niyo ba, ang tatanggap lang niyan? Salamat. Out of the people of the world. May tatanggap talaga niyan. Sino yan? Ako'y hindi niyo hinirang. Ngunit kayo'y hinirang ko. At akin kayong inihalal upang kayo magsiyaon. Mga kapatid, ang inihalal ay yung hinirang. Bakit? Sila'y binigyan ng Holy Spirit. Walang pwedeng able and reliable, credible to testify about Jesus without the Holy Spirit dwells in their life. Upang kayo magsiyaon. Sinong pinahayayaon? Pinagpapatotoo? Yung hinirang. Verse 19. Tingnan po natin ang verse 19. Najabaw ba kayo? Kung kayo'y taga-sanglibutan, hindi natanggap sa tao, sa patotoo, ay bigyan ng sanglibutan ang kanyang sarili. Ngunit sapagkat kayo'y hindi taga-sanglibutan, kundi kayo'y hinirang ko. Amen. Sa sanglibutan. Mga kapatid, the people of the world cannot receive that. But there are people of God out of the world. Sila yung tatanggap. Are you with me? Amen? Kaya tayo humahanap ng mga naghahanap. Tayo mahanap na magtatanggap. Kaya lawak-lawakan ang lambat. At layu-layuan ang laot. Huwag doon lang sa paybay dagat. Kaya wag lang tayo sa dagatan. Wag lang sa taysan. Malawak. Maraming isda sa laot. Gamitin niyo media. Huwag kayong kung ano-anong pinapanood lang. Ha? Nakakalungkot eh, married. Let me speak to you there, face to face. Kumusta niyo cellphone? Ginagamit niyo ba yan bilang lambat sa paghuli ng mga hinirang? YS, young people, mauumay kayo pag taysan lang ang alam nyo. Malawak ang dagat ng pangingisda.
Kung tinatawag kang maging missionary sa Africa, si Jerome maging missionary sa Australia, sayang yung mga outline ko, Brother Jerome. Maglulungad ka doon. Kompleto. From God to hell. Ano gusto mo, yung hell? Kayaman ng ating ano. From God to hell. At yung pag-usapang God, ando na yung solitariness of God. Ang lalim yun. Wala nagdi-discuss nun. Yung sovereignty ng Diyos, yung uniqueness ng Diyos, ando na sama-sama na yun. Kailangan lang i-imit, magpapatotoo. Sino yung alam mo, ang makakapagpatotoo lamang kay Kristo ay yung mga tumanggap kay Kristo. At sino yon? Kung kayo'y taga-sanglibutan, ay iibigin ng sanglibutan ng kanyang sarili. Ngunit sapagkat kayo hindi taga-sanglibutan, kayo mga hinirang, kayo mga niligtas, mga kapatid, huwag kayo masyadong magpakagumon sa mundo. Hindi tayo taga rito. Kahit nga mga ansib, hindi taga rito, taga-impyerno sila. Tama? Magpasalamat ka at may nakakain. Masalamat at may naiinom. Ang problema nga iba, may naiinom din. Ang problema, hindi makainom. Kaya magpasalamat ka na rin, may naiinom ka na, nakakainom ka pa. We cannot name them one by one. But at least some of them can name for us to give thanks to God and serve Him. Amen? Matthew 11:25, yun lang 27, para mabilis. Matthew 11:27, ang lahat ng mga bagay binigay sa akin ng aking Ama, at sino may hindi nakakilala sa akin, o sa anak, kundi ang Ama, at sino may hindi nakakilala sa Ama, kundi ang anak, at yaong ibigin, pagpahayagan. Amen? Hindi lahat pinagpahayagan. Kabilang ka ba sa pinagpahayagan? Reality ho ba yun sa atin? Tama ho ba? May hinirang talaga ang Panginoon. May hinirang. Yung pinagpapahayagan, sila ang makakapagpahayag. Then last. Spirit testifies, siya yung reliable witness. But his testifying, received by the people of the world. Received only by his chosen. Are you with me? Sa totoo na. Tama? Kaya, hindi galing mo, kaya naintindihan mo. Kundi biyaya ng Diyos. Finally, regenerated person is only the co-witness. Regenerated person is only the co-witness. Verse 26 and 27. Datapwat pagparito ng mga aliw na aking susuguin sa inyo mula sa Ama. Sa makatwid bagay ang Espiritu ng katotohanan na nagbubuhat sa Ama ay siyang magpapatotoo sa akin. Pero sino yung co-witness? Verse 27. At kayo man ay magpapatotoo. Amen? Tama, ang legit, ang lehitimong magpapatotoo kay Kristo yung Holy Spirit. Siya lang ang reliable. But since siya ang cause ng ating kapanganakang muli, at siya yung naniyanahan sa atin, nakatira na ho ba ang Holy Spirit sa inyo? Kayo ba yung tumanggap ng patutuo ng Holy Spirit na hindi kayang tanggapin ng mundo? Kayo ba yun? At ako yung iniwala, marami pang tatanggap niyan. Sabi niya, marami pang dadalhin sa kawan, sa labas. Marami pang tupa ang nasa labas ng kawan.
At kailangan natin silang dalhin doon. So, ang sinusugo, yung kawan, para tawagin pa yung mga tupa na nasa labas ng kawan. So, marami pang maliligtas. Pinakita sa Revelation, hindi mabilang mula sa iba't ibang lahi, iba't ibang wika, iba't ibang bansa. Future yon. Hindi pa yun nangyari. Ipinakita na ng Diyos kay John D. Bilab sa magitan ng Holy Spirit, yung bilang ng mga taong maliligtas. Ang pangako kasi ng Diyos kay Abraham, bilangin mo ang bituin kung mabibilang mo. Bilangin mo ang buhangin sa dagat kung mabibilang mo. Ganyan ang binhi na ibibigay ko sa iyo. Kaya mga kapatid, wag lang sa taisan. Hanggat merong tao, puntahan mo. Doon ka tumulog. Naintindihan niyo ba yan? Naintindihan niyo ba yan? Anong nararamdaman ninyo matapos mapakinggan ito? Kung wala ka rin lang gagawin, ikaw kaya isa sa tinawag na nga ng Panginoon. Let me tell you, hindi tayo paraos oras dito. Hindi ito part of the program. Ito'y paikinig at pagtugon. At kayo naman ay magpapatotoo. Sino yon? E di yung hindi kasama na ng mundo na tumanggap na. Sapagkat kayo na nga kasama ko, buhat pa ng una. Acts 1:8, last verse. Mayroon pa sana, pero Acts 1:8 na lang. Baliwanag ko ba? Baliwanag ko ba? 250 attendance, kayang-kaya yan kung lahat lang nagsisikap. Pero marami sa atin nakikinig lang. Pero hindi tinatanggap ang pinapakinggan. Amen? Ito ba'y nagpapabigat ng ating puso? Meron ho bang ikinakargong responsibilidad sa atin? O nakaupo ka lang dyan? Pero manhid sa katotohanan. Nakakahiya ka. Examine yourself. Baka ikaw ay people of the world. May nangyayari dapat sa mga nakikinig ng salita ng Diyos. Yes, mahina tayo. Pero mas malakas ang Diyos. Ang pilay nga may nagagawa sa biyaya ng Diyos. Yung bulag nga, yung mga pipi, tapos kay pakaang-kaang lang diya, paporma-porma ka lang diya, pantao lang nilulugod mo. Paano yung Diyos na bumubuhay sa'yo? Nagligtas sa'yo? Amen? Amen ba? Datapwat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan. Kailan? Pagdating sa inyo ng Espiritu Santo, yun ang reliable witness. At dahil siya nasa inyo, darating sa inyo, dumating na ba sa inyo? Dumating na ho ba sa inyo? So wag kang pakuya-kuya-kuy lang. Wag kang tipong Kristiyanong dinatngan ng Holy Spirit na walang pakialam. Hindi ganyan ang dinatngan. Subukan mong datngan ang inyong hinliliit ng inihampas na maso. Nung pitpitin, hindi ganon. Hinagpisay siya, mas mabigat ang Holy Spirit kaysa pinitpit na maso. Ba't ang tanong? Naingli ka ba? Naiingli ka ba? Are you with me? Pag ako'y nagpipreach sa prayer and fasting, lagi ko naalala si Pastor Hernandez. Sabi ko sa kanila, si Pastor ay hindi ko katulad mag-preach na sigaw. Napalo pa. Mga kapatid, ang sabi po ng Bible, talaga naman parang pare. Nakatulog na nga ako sa dulo. Pero pag nagpipreach about soul winning, di ko malimutan. Sabi niya dapat ang mga anak ng Diyos ay mag-akay ng kaluluwa. Kung talagang ligtas ka, ganun lang siya. Pero, bagabag ako. Pero, nilalabanan ko yung Holy Spirit. Abay, ako'y lumpo. Siguro may ako hindi pwede diyan. Di sa mga nakakalakad yan.
Pero nyo ba, nakita ko na sarili kong nasa gawain ng Diyos dahil ng pag-ukil-kil ng Holy Spirit. Tanong, may Holy Spirit ka ba talaga? Umuukil-kil ba siya? Bakit hanggang ngayon, alipin ka pa rin ng Mobile Legend, ng Dota, ng maraming bagay na ayaw ng Diyos? Nasaan ng Holy Spirit? Ha! Huwag kang magkunwari. Totoo yan. Are you with me? Kumusta ang isang linggong nagdaan sa iyong buhay? Nakaranas ka ba man lamang magsalita para kay Kristo? Spirit testifies. Amen? Datapwat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo. At kayo'y Amen. Magiging tagapanood ko ng pelikula ni Babalo ng Diyos. Magsasayaw. Hindi yan. Magiging mga saksi ko. Natutuwa ako, may nalalaman ako. Hindi sila pasikat, hindi sila pa-impress, pero may ginagawa sa Panginoon. Nagugulanta na lang ako, ito palang kapatid na ito'y garni. No? Hindi para pakitang siya nagsosolving, pero nakakarating sa akin na siya nagsusumikap. Iba naman, nakakarating sa akin, chismis na nga ng chismis. Anong klaseng dating ka? Nakaka-revive? Nakakagalak? O nakakapanlo mo? Amen? Amen o ba? Amen. Let me tell you once again, hindi tayo nagpalipas ng oras. Bible ang ating pinakinggan. Kayo ba'y pinanganak na muli ng Diyos? Dinat nga nahubakan ng Holy Spirit? Magpatotoo tayo. Gamitin niyo ang cellphone niyo kung kayo ay matanda na. Di na makalis. Alam mo, ang edad, hindi excuse yan. Hanggat may Holy Spirit ka, may magagawa ka. Lumpo nga eh. Diga? Ang usapan dito, kung yung legit na magte-testify ay nasa iyo. Ikaw lang ang makapagsasabi ng tamang sasabihin dahil nasa iyo ang nakakaalam ng lahat mong sasabihin. Ang banal na Espiritu. Di ba, Kuya Boy? May cellphone ka na rin eh. Kita ko eh. Nagpa-Facebook ka na rin. Iya? Nanonood ka na rin kay Babalo. Ba, hindi mo gamitin ang cellphone niyo? Pastor, hindi ako maalam. O, ba't natuto ka manood ng Babalo? Tapos magpo-post, hindi ka marunong? Di magpaturo ka? If there is a will, there is a way. Kaya nakakatakot kung wala kang Holy Spirit. Baka kaya wala kang will, wala kang Holy Spirit. Are you with me? Tayo pa manalangin. Napagpala namin yung Diyos.